Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, mga kapatiran ko kay Kristo, mga kaibigan ko, kumusta na po kayo? Ito po ay may ibahagi po ako na talata mula po sa Leviticus sa ika-20 kabanata mula sa unang versikulo hanggang sa 27. Ang tungkol po sa mga parusa sa mga kasalanan. So akin pong basahin para atin pong malaman kung ano pong mga kasalanan ang nandito na nakasulat mismo at anong parusa. So akin po umpisahang basahin. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ang sinuman sa inyo at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo na maghahandog ng kanyang anak sa Diyos-Diyosang si Molek ay dapat batuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kasuklam-suklam o kasusuklaman ko ang taong iyon at huwag na ninyong ituring na kababayan, sapagkat dahil sa paghahandog niya ng kanyang anak kay Molek, dinungisan niya ang lugar na pinagsasambahan sa akin at nilapastangan niya ang aking pangalan. Kapag ang taong iyon ay hinahayaan ninyo na sa kanyang ginagawang iyon, ako mismo ang uusig sa kanya at sa sambahayan niya at sa lahat na nang sumusunod sa kanya sa paghahandog kay Molek. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Kasusuklaman ko ang mga sumasangguni at sumusunod sa mga espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng patay. Hindi ko sila ituturing na kababayan ninyo. Italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin ninyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay kailangang patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng iba, siya at ang babae ay dapat patayin. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang ama, nilalapastangan niya ang kanyang ama, kaya siya at ang babae ay dapat patayin. Sila ang responsible sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang amay sumiping sa kanyang manugang na babae, siya at ang babae ay dapat patayin dahil masama ang kanilang ginawa. Sila ang responsible sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsible sa sinapit nilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa mag-ina, silang tatlo ay dapat sunugin dahil masama ang kanilang ginawa. Ang kasamaang ito ay dapat mawala sa inyo. Kung ang isang lalaki o babae ay sumiping sa hayop, dapat siyang patayin pati na ang hayop. Sila ang responsible sa kanilang kamatayan. Kung ang isang lalaki ay magpakasal sa kapatid niyang babae at sumiping dito, maging ito'y kapatid niya sa ama o sa ina, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan. Kaya dapat siyang managot. At dahil masama ang ginawa nila, huwag na silang ituring na kababayan ninyo. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may
buwanang dalaw dahil gusto rin ng babae, silang dalawa ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang tiyahin, inilalagay niya ang kahihiyan ang kanyang tiyahin. Silang dalawa ay dapat managot sa kanilang ginawa. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang tiyuhin, inilalagay niya ang kanyang tiyuhin sa kahihiyan. Silang dalawa ay dapat managot at mamatay na walang anak. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang kapatid, inilalagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, at dahil masama ang ginawa nila, mamamatay silang dalawa na walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng tuntunin at utos upang hindi kayo paalisin sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo para roon kayo manirahan. Ang mga taong paalisin ko sa lupaing iyon ay gumagawa ng mga kasamaang ito, at dahil dooy itinatakwil ko sila, kaya huwag ninyong gagawin ang ginagawa nila. At ayon na rin sa aking sinabi sa inyo, magiging inyo ang kanilang lupain. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing iyon na maganda at sagana. Sa ani para maging pag-aari ninyo, ako ang Panginoon na inyong Diyos, na humirang sa inyo mula sa mga tao. Dapat ninyong malaman kung aling mga hayop at mga ibon ang malinis o marumi. Huwag ninyong dudungisan ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng mga maruming hayop na ipinagbawal ko. Kayo'y magpakabanal dahil ako ang Panginoon ay banal. At kayong hinirang ko mula sa ibang mga bansa para maging akin. Kung mayroong espiritista sa inyo na nakipag-usap sa mga kaluluwa ng patay, kailangang batuhin ninyo siya hanggang sa mamatay. Siya ang responsible sa kanyang kamatayan. So yan po no, mga kapatiran ko kay Kristo, kaibigan ko, yan po ang uri o klase ng mga kasalanan na kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. At kamatayan po ang parusa. Sa akin pong maibahagi dito, lalo na po itong nagiging lifestyle na po sa ating generation ngayon. Itong tungkol po sa lalaki na nakikipagsiping sa lalaki at babae sa babae, na ayon po dito sa Leviticus chapter 20 verse 13, kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsible sa sinapit nilang kamatayan. Ito po ay inaayunan po ng mundong ito na mag-asawa ang kapwa lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero mga kapatiran ko kay Kristo, mga kaibigan ko na hindi nakakaalam, mismong nandito po nakasulat, ang Diyos po ay kasuklam-suklam po sa Kanya. Kung tayo po ay tunay na may takot sa Diyos, hindi po natin gagawin ito kahit na ang puso ng isang babae ay pusong lalaki or ang puso ng lalaki ay pusong babae. Pinagbawal po ang makikipagsiping sa kapwa niya. So hanggang dito lang po ang aking maibahagi sa videong ito. Actually, maraming dapat tayong matutunan dito na pagbulay-bulayin. Pero hanggang dito na lang po ako at magtatapos na po ako. Salamat po sa mga nanonood. God bless po sa inyong lahat.